Mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning, brothers and sisters. It's always a pleasure and privilege na tayo makakasama sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. At, hindi lahat ay may binigyan ng karapatan, no, ng pribileyo ng Panginoon na sumamba sa Kanya at magsilbi sa Kanya. Because only those who are in the Lord Jesus Christ and saved by His blood, no, ay privilege na mag-serve at mag-worship sa Kanya. Because we worship God in spirit and in truth. Dadako na po tayo sa ating teksto sa umagang ito. Ito pa yung matatagpuan natin sa unang Thessalonica, the First Thessalonians chapter 2, verses 19 to 20. So First Thessalonians chapter 2, verse 19 to 20. For what is our hope, our joy, our crown of rejoicing? Is not even you in the presence of our Lord Jesus Christ and His coming? For you, our glory and joy. So tayo po ay sa mandaling iba ko, humingi ng gabay sa Panginoon. Maraming Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, sa gabay ng Banal na Espiritu, salamat po muli sa umagang ito, sa iyong banal na presensya, sa aming kalagitnaan. Panginoon, salamat po at alam namin na ikaw po ay nalagod at tinanggap mo ang aming mga pagpupuri at magsamba sa iyo, Panginoon, because you inhabit the praises of your people, O Lord. Salamat po sa iyong presensya sa umagang ito, Panginoon, na ikaw nga po ang magbubukas ng spiritual ng aming kaunawaan, O God, ng aming mga puso, O Lord, na matanggap po namin ang iyong mensahe sa umagang ito, O Lord, na may kagalangan at mayroon pong pagtalima, Panginoon, sa anuman pong ipapahayag mo sa amin sa umagang ito. Salamat po sa tagumpay na ipinagkaloob mo na sa ipong mensaheng ito, God, at muli, Ama, sa po namin binibigay ang lahat ng pasasalamat, papuri at karangalan sa matamis, makapangyarihan pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Lahat tayo nagsasabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So sa of course, our topic for today, yung sasabihin ni Paul dito, no? The crown of rejoicing. Ano ba itong crown of rejoicing? So you have heard many weeks ago, the Pastor Francis preach about the crowns, no? Na matatanggap, marireceive ng mga faithful, no? Mga faithful workers niya, mga pagdating, no, sa kanyang judgment seat, sa Bema seat of Christ, na meron siya mga bibigay ng mga crowns. So meron 5 major crowns na binabanggit sa Bible. So, ayan, 5 main crowns, yung merong the crown of life, the imperishable crown, the crown of righteousness, the crown of glory, and the crown of rejoicing. So, yung crown of life, ito ay binibigay. It is given to those who endure trials and temptation with faithfulness, sometimes even unto death. That's the crown of life. The imperishable crown, it is given to believers who live a disciplined life and run the race of faith with endurance. And the crown of righteousness, it is awarded to those who remain faithful and live righteously, waiting for the Lord Jesus' return. 2 Timothy 4:8. At yung pang-apat, yung crown of glory, of course, it is given to spiritual leaders, elders, pastors, no? Shepherds of the flock, shepherds of the congregations. Actually, even if you are not a pastor, if you are not an elder, but you are leading a Bible study group, you can call yourself
pastoring that group, di ba? You nurture them, di ba? You teach them to grow spiritually and you care for them. So, you can receive also the crown of glory. At ang panlima, yung topic natin ngayong umaga, yung crown of rejoicing. Ano ba itong crown of rejoicing? So, ang crown of rejoicing ay i-award hindi lamang doon sa mga tao o sa mga mananampalataya na laging nagre-rejoice. No? O hindi rin ito binibigay doon sa mga tao na gumagamit ng rejoice. Ang crown of rejoicing, ang isang tawag dito ay soul winner's crown. No? It is bestowed upon those who wins souls for Christ. Ito yung mga tao, no? Mga believer, na yung heart nila ay talagang mag-share ng gospel, no? To win people to Christ. No, they love, no, to share the word of God. They love to share the love of Jesus. They love to spread, no? Because that is what God commands us, di ba? That is everyone. You may not be a preacher. You may not be a teacher. You might not be a pastor. Or you might not be a worship facilitator. You may not have that. You are just, for example, cleaning the kitchen, washing the dishes, or cooking. No, but every one of us, each one of us, can be soul winner, and we can receive this crown of rejoicing. So I will ask you one question. What brings you joy? Ano yung nagbibigay ng sobrang kagalakan sa inyo? Kailan niyo huling naalala na kayo ay galak na galak? Sigurado ako, yung mga binata natin noon, nung tayo nanliligaw pa lang, no? Sa ating mga napakasawa ngayon, ay sobrang kagalakan natin, no? Nung nakuha natin, nasungkit natin yung kanyang minatamis na oo. Di ba? Yung bang, siyempre, di ba, nagtiyaga ka, tagal mo nanligaw, talaga naghirap ka, di ba? And then sinagot ka after 10 years, no? Sinagot ka rin. Kasi mga kasabayan mo nanliligaw, mga nangamatay na. So, ikaw na lang ang natira. So, wala nang choice, no? At least, sinagot ka pa rin, di ba? So, tuwan-tuwa ka, di ba? Sobrang kagalakan mo. At pag uwi mo, di ba? Is God, hallelujah. Yung parang mawat makasalubong mo kahit hindi mo kilala. Brad, sinagot na ako, Brad. Di ba? Yung parang bawat masalubong mo kahit hindi mo kilala, gusto mo pa utangin, di ba? Yung sobrang kagalakan, di ba? So, pero sa akin, nung sinagot ako na Sylvia, siya yung galak na galak talaga. Naalala ko pa nun yung sinagot ako na Sylvia na habang nagkukudita si Gringo Honasan noon So, ano pa pwede nagbibigay sa atin ng kagalakan? When, of course, when our children, no? Yung ating mga anak, they are doing good in school, di ba? Kahit na mga grade school pala, elementary, or kahit na mga nasa kinder pa lang, di ba? Nakakatanggap ng award. We are proud, very proud of them, di ba? Na natutuwa tayo doon sa na-achieve ng ating anak, di ba? At alam naman natin na pag yung bata matalino, nakaka ng mga award, di ba? Siyempre, yung nanay, very proud, yung mommy, sasabihin nung ni daddy, anak ko, talino mo talaga. Nagmana ka sa akin eh. Sabihin naman ng mami, uy,
Nagmana sa'yo. Kami lahi ng scholar, no? Sa akin nagmana yan. Diba? Sabihin naman ng bata, Daddy, Mami, wag na kayo magtalo. Eh, Daddy ako, nagmana ng talino. Kasi Mami, kung matalino ka, hindi mo pipiliin si Daddy. Pero sa amin ni Sylvia, ako yung matalino. Kasi siya yung pinili ko. Dahil 5 silang pinagpipilian ko noon. Okay. Di ba? Ano pa yung mga nagbibigay sa atin ng kagalakan? Yung na-promote ka, di ba? Sa trabaho. Yung first job mo, may first job mo, di ba? Galak na galak ka. Or, nagkaroon ka ng payong na may kasamang Rolls Royce. So, sobrang kagalakan mo nun, di ba? Pero ano, no? All of those things na talaga nagbibigay ng happiness, joy sa atin, but all those things are temporary, di ba? At nung kay kinasal, di ba? Ng iyong minamahal, sobrang, di ba? Lorena, sobrang kagalakan yung tumutulo talaga yung ano, no? Yung luha mo, di ba? So, ang ibang lalaki talaga naluluha sila sa laki ng gastos, no? Pero ano talaga yung ano, di ba? Pero lalo na ngayon, ano ba? Meron pa mga proposal. Ano pa yon? Meron pang prenup. Pupunta pa ng Thailand. Pupunta pa ng Singapore. No? Pupunta pa ng Hong Kong. Pupunta pa sa kung saan para lang mag-prenup. Pending gastos, no? Buti na, nung panahon namin, walang ganun. Ngayon, nauso na yung mga gano'n, yung mga babae, kailangan bibigyan mo ng sing-sing na meron diamond or ano. Ay, grabe, no? Ano ka, si Heart? Okay, so, lahat yan nagbibigay sa atin ng kagalakan, pero temporary lang yan, no? Pero si Paul, meron siyang ano rito eh. Ang sabi niya sa mga believers ng Thessalonica, kasi itong si Thessalonica, Paul had founded this church in his second missionary journey. And just like in other places, kita niyo naman yung hirap na dinanas ni Paul, di ba? Bago siya makapag-build ng church sa isang lugar, talagang sobrang persecution, no? Yung kanya dinadanas, sobrang hirap. Dahil marami mga kalaban siya, marami mga Hudyo, no? Against the gospel, na talagang pinapahirapan siya. And even, of course, alam naman natin, sabi nga ni Paul, si Satan ang behind lahat ng mga ito nangyayari na siya'y pigilan na makapag-build ng mga churches. So Paul was dogged and harassed, no, ng mga Jews which brought undue burden to him and his new congregation. Na-build na nga yung congregation, na-build na yung church, pero hindi pa rin tumitigil yung mga detractors, no, na gustong sirain yung sinimulan ni Pablo. At andun na yung church, ganang ginagawa naman itong mga member ng Judaism, ano sila, nagpapasok sila doon sa loob ng iglesia ng mga parang spy or mga nagkukunyari na mga Christian, pero yung pala ay tuturuan sila, no, unti-unting lalasunin yung isipan ng mga member na magbalik sa Judaism, magbalik sa ano, na hindi lang si Jesus ang talagang kompletong solusyon sa salvation ng tao, kundi kailangan din sundin pa rin nila yung Old Testament law. So, ito yung pasimple or pasikreto na pinapasok ng mga Hudyo sa congregation para ligawin yung mga tao, no? So, lakitin natin yung sa istorya ni Pablo talaga na sobrang hirap yung kanyang dinanas. He struggled so much, he suffered so much,
Kung paano siya kinulong, paano siya hinagupit, di ba? Nilatigo. But all of these things ay talagang pinagtiisan niya, pinagtagumpayan niya kasi alam niya ang reward dito ay hindi lamang dito sa lupa kundi it is an eternal reward na makita niya na maraming mga kaluluwa na malid niya sa Panginoon. Sabi nga niya, hindi ko na pinapahalagahan yung sarili kong buhay. Ang nais ko ay, sabi nga niya, handa ko ibigay yung buhay ko kung ikaliligtas ng lahat ng kababayan niya, sabi niya. So, he was harassed, no? So, Paul and Timothy left for Athens to calm the chaos. So, Paul sent Timothy back to encourage the church and remind them of how much they mean to Paul. So, dito, dahil doon sa kaguluhan na nagaganap, sinend ni Paul si Timothy para i-encourage yung church na paalala sa kanila how much they mean to Paul. Kung gaano sila kahalaga kay Pablo. And Paul considered, ang greatest joy na kinoconsider ni Paul, hindi yung mga material na bagay. Hindi yung mga bagay na maibibigay ng mundong ito. Dahil alam natin na si Pablo ay powerful before kasi siya Pharisee, di ba? Sabi nga niya, Pharisee of a Pharisee. So, matalino siya, may power siya, may influence siya. Of course, may pera siya, mayaman siya, no? Pero nung nakakilala sa Panginoon, sabi niya, I considered all this garbage. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay na ito. At ang pinaka-greatest blessing na pwede niya matanggap ay yung maraming, yung siya tinawag ng Panginoon, niligtas ng Panginoon, at gamitin siya ng Panginoon para marami pang mga tao, mga kaluluwa, ang makakilala sa Panginoong Heso Kristo. So ito yung joy, no? Uttermost joy na nagbibigay sa Kanya. At yung mga tao na yun ang greatest blessing that he could possibly receive at the judgment seat of Christ. It was the rejoicing at the presence of the Father when the Lord Jesus Christ comes. Yung mga na-save under His ministry. They were everything to Him. Sabi nga, they was worth anything to Paul. So sabi ni Paul sa kanila, they were his hope. Their development, ibig sabihin ng their development was what he lived for. As a parent lives to see his children grow up and into maturity to produce and reproduce. Di ba sa magulang, sa mga parents, ang ating greatest joy ay makita natin yung ating mga anak na nagsasucceed sa buhay. Di ba? Na they do well in life, in their career, or in the ministry. Di ba? Kasi hindi di ba? Hindi matutumbasan ng anumang pera, ng anumang karyaan, o ng bagay dito sa mundo, yung bagay na yon. Na makita natin yung ating mga anak na kahit na may asawa na sila, no, papatuloy pa rin sila sa Panginoon. Di ba? At naging mabuti silang mamamayan, naging mabuti silang Kristiyano. So, sobrang kagalakan na yung nadadama natin. Na yung ating mga, sino ba sa ating mga magulang ang gusto ng ating mga anak ay manatiling bata? Yung malaki na, 10 years old na, nagpa-pampers pa rin. Or, no? Wala, di ba? Pero maraming Kristiyano ang ganun na patandaan ng Kristiyano. Pero, nagpa-pampers pa rin, no? Nagbe-baby pa rin, no? Hindi na lumago, hindi na lumaki. Hindi na nag-mature spiritually. Baby pa rin, di ba? Alam nyo, sino ba ang, tulad ng batang nito, di ba? Sino ba yung madaling matisod? Pag ganyan, mga baby pa, di ba? Madaling matisod yan. Madaling madapa yan. Oy, madapa ka. Kaya kailangan gagabayan nyo sila, di ba? Ngayon, yung katulad mga baby Christian,
madali silang ma-offend, di ba? Madali silang matisod sa mga kapatiran, sa mga leaders, di ba? Yan ang gusto namin, siyempre, mga leader, ay mag-mature. Di ba? Na konting bagay, hindi na sila natitisod. Nakakaunawa na sila, nagbibigay na sila nagbibigay ng hindi, lahat naman kasi may pagkakamali, ganun. Diba? So, ang isang sign ng maturity, yung pag hindi ka na natitisod, kasi ikaw na ang naninisod. No? Joke lang yan. Pero normally, gano'n, di ba? Yung mga matatandang Diba? So, gusto natin, bawat isa sa atin dito, ay lumago spiritually, di ba? They grow in faith. Alam na nila kung paano to believe in the Lord, no? For healing, di ba? For provision, to pray for others, to grow in the knowledge of the Lord, di ba? In the word of the Lord, di ba? Yan ang goal ng mga pastors, ng mga leaders, mga elders, Bible study leaders dito sa church. Parang siyempre magulang na gusto talagang lumaki yung mga bata na maayos at mature. So sabi pa rin ni Paul, they were his joy. Sila, sabi ni Paul, kayo ang aking kagalakan. Parang kami, mga leader nyo, kayo ang aming kagalakan. Diba? Galak na galak kami pag nakikita namin kayong lumalago at nandito sa church at hindi kayo uma-absent, no? Kahit na walang sundo, ay nagpupunta kayo rito, nag-o-Uber, no? Kahit malayo ang pinanggalingan, no? You come here, di ba? Ay mga nasa Zoom, no? Na malayo sila, but they still, no? They want to be with us, no? So, nagibigay sa amin yan ng sobra-sobrang kagalakan. Lahat naman tayo, di ba? Kayo ba nagagalak na makita nyo yung kapatiran nyo ngayong umaga? Para hindi kayo makasagot, Sabi nyo nga sa katabi nyo, nagagalak ako at nandito ka. Yeah, that's true, no? Totoo yun, no? Na, you are our joy. So sabi nga ni Paul, you are my joy. Because they filled his life with the sunshine. And he thought of what they used to be. No, nakita niya yung kanila dati sila, ganito sila. Ngayon, ganito na sila na talagang sila, nakita na yung bunga ng pagiging Kristiyano. Nag-grow sila spiritually, di ba? And what they would be by the grace of God in the future. And also, he said, they were his crown. They themselves were the symbol of God's blessing and in his life and ministry. So yung crown is a symbol. It's not a physical crown, but it's a symbol, no? The symbol of God's blessing on his life and ministry. Parang you are our crown, no? Kaya bawat isa sa inyo ay aming corona, di ba? So, kumbaga, imaginary crown na, di ba, yung crown may diadem, no? May diadem na nakapalibot dyan, di ba? So, parang isang soul, ando sa crown mo, no? Nakapalibot. So, you are our crown. At sabi pa niya, you are our glory and joy. Not just Paul, but all of us, But all of us who are, wala tuloy ako So you are our glory and joy, and also who are the fellow laborers in the Lord Jesus Christ with Him. So ito yung ito yung perception niya o yung pagkilala niya sa mga
mananampalataya ng Thessalonica. Natutuwa siya sa haba ng panahon na sila nagkahiwalay, wala si Pablo ron. Sabi nga niya, gusto ko kayong puntahan pero Satan blocked me, no? Hindi ako pinahintulutan. Hinarang ako ni Satan, sabi niya ron, di ba? Gusto ko pumunta sa inyo, gusto ko ma-meet kayo personally, but si Timothy na lang yung sinend ko sa inyo at sa kabila ng matagal na panahon ng kanilang paghihiwalay, ay nakita niya yung growth ng church, di ba? So tayo, ay yung ano rin natin, bawat isa sa atin, we want to na-uplift tayo, na be-bless tayo pag nag-grow ang church. No? Ano ba yung privilege ng crown? Alam niya, crown of rejoicing is a privilege. Pag sinabing privilege, it is a special right granted only to particular person or group of people bringing about a particular pleasure. So ito yung special right granted only sa piling-piling mga tao. At sino ba itong mga piling-piling mga tao na po pwede lamang maka-receive ng crown of rejoicing? Ito ay yung mga those who are saved. Those who have received the Lord Jesus Christ as His Lord and Savior. Because we are, only the saved are privileged to share the gospel. Because sharing the gospel or sharing the word of God is not only by word. Para mga sinasabi mo lang pero hindi mo nararanasan kasi paano mo ma-share isang bagay na hindi mo naman talaga naranasan, di ba? So naranasan mo paano ka baguhin ng Panginoon, naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon, naranasan mo paano mula sa kasalanan ay kinuha ka ng Panginoon, dinala sa matuwid na buhay, di ba? So naranasan mo lahat yan. So yun ang isi-share mo. Kasi parang ano ka lang yan, parang isang produkto. Paano ka mag-share ng isang product na hindi mo naman nagagamit pa? O napapatunayan na effective pala itong product na ito. Kaya may mga ano, di ba? May mga advertisement, no? Paano ka maniniwala na yung nag-advertise ng shampoo, halimbawa, di ba? Dapat maganda yung buhok. Tapos, paano gagamitin yung isang tao mag-advertise na gulo-gulo yung buhok niya? No? Natayo-tayo yung buhok niya. Di ba? So, gagamitin nila yung ganda ng ano, di ba? Yung buhok, ang lambot, ang sarap suklayin, ang dulas, di ba? Gumamit ka ng Palmolive shampoo. Diba? Ang dulas ng buhok mo. Diba? O kaya, paano maging effective na, dati nalalagas na yung buhok mo. Then, gumamit ka ng isang product, may nag-share sa gamitin mo itong product na ito, ipahid mo dyan sa anit mo, yung aloe vera, diba? Yung halaman, ikuskus mo dyan sa anit mo at tutubo. Kita mo, tutubo yung buhok mo. Talagang yan, lalago yung buhok mo. Ginamit yung aloe vera, tumubo naman sa ulo mo, aloe vera din. So, effective, no? So, ganun lang yun. I-share mo lang yung bagay na naranasan mo na. Kaya, we can share the love of God kasi naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, no? Sabi nga ni Paul, and brethren, when I come to you, I did not come to you with excellence of speech. Sabi nga ni Paul, hindi siya magaling magsalita of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. So, hindi mo na kailangang maging maalam masyado sa salita ng Diyos para lang mag-share ng Word of God. Kasi ano mo lang naman doon, only sa Lord Jesus Christ lang ang salvation. No? Of course, it is our privilege. At pangalawa, ang priority ng crown. The priority of the crown
is rejoicing and evangelism go hand in hand for the Christians. So the greatest joy in the world comes from seeing someone you've been praying for, no, with so many years, no, and witnessing for him to receive Christ, tagal-tagal na, at naghiwalay na kayo, pero nabalitaan mo one time na siya pala ay ginagamit niya ng Panginoon sa isang ministry, di ba? Di ba, andun yung kagalakan mo na, wow, praise God. Kala ko hindi siya tatanggap sa Panginoon, yung pala, nagbunga, di ba? Nagbunga yung mga seed na pinlant mo sa kanya at ginagamit na siya ng Panginoon. So it means you have to be sowing or watering the seed. So magkasama yung sowing and watering. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, hindi lang hindi lang to preach the gospel, but disciple, make disciples. Ibig sabihin ng disciple, siyempre learner. Ituturuan mo siya paano talaga maging tagasunod ng Panginoon. Hindi lang siya ipapanganak na muli, kundi kailangan ma-guide siya, no? Ma-water, katulad ng halaman, di ba? You have to water it to grow. So, ganun din ang bawat isa sa isang bagong Kristiyano, they have to be discipled. So, isang kagalakan yun na makita natin, mabalitaan natin yung mga sinyera natin dati ay ginagamit na ng Panginoon. So, sabi nga ng Biblia, the more you sow, the more you will reap. Yung of course, sa pamilya namin, yung ilang kapatid ko, ako ginamit para makakilala sa Panginoon. At ngayon, yung pamangkin ko, yung anak ng ate ko, ano na siya? Siya na ngayon ay pastor ng isang church sa Taytay. Siya na ngayon talaga yung ron, tinalaga na pastor. So, nagulat nga ako no? Dati itong batang to, parang wala naman. Pero, hinipo ng Panginoon, di ba? Ginamit ng Panginoon sa kabila ng mga trials na dinanas nila. Sila mag-asawa, ay talagang naglilingkod na rin sa isang church sa Taytay. At sila talaga yung naglilid ng church. So, isang yun, di ba? Yung kagalakan, no, na makita yung ganun. Nagpapatuloy sila sa Panginoon. At naging naging pastor pa ng church, no. So, Papa, how do we sow? Sabi nga, and water the seeds of the gospel. How do we sow? Of course, with our life, we are to live that other may see Christ in us. Sabi nga ni Pablo sa Galatians 20, you are our epistle, written in our heart, known and read by all men. So may mga pastor na sila, hindi magtatalo-talo, nagkukwentuhan sila. Ano ng version ng Bible? Pastor, ano bang version ng Bible ang paborito mo? Ako, New King James ako. Ikaw, pastor, ano ka? Ako, NIV? Ikaw, pastor, ako sa ako, Amplified. Ikaw, American Standard Version, di ba? Iba-ibang, tahimik lang yung isang pastor, no? Ikaw, pastor, ano bang, mo, paborito mong verse ng Bible, version ng Bible. Paborito ko, ang gustong-gusto ko, yung the grandmother's version of the Bible. Sabi ng mga pastor, meron bang ganun? Wala nang ganung version Meron. Dahil yung aking lola, doon ko nakita sa kanya ang isang tunay na Kristiyano. Siya ay isang buhay na patotoo at buhay na salita ng Diyos na naging patotoo sa aking buhay. Di ba? So, ating buhay, our life, we share our life.
Minsan pa may gusto ka talaga na i-evangelize o makuha sa Panginoon, meron kang mga gagawin mga bagay-bagay. Pwede mo siyang imbitahan sa coffee, no? Starbucks, or sa Kakoti, o Koti, ano yan? Koti Coffee, di ba? Kape-kape kayo, di ba? So, lalo na kung crush mo yon, di ba? Imbitahin mo sa kape, kape yan, di ba? Sinisharean mo eh. Iba pala sinishare eh. Ano pala yun? Tawag na, evangelligaw, no? Evangelligaw. Ngayon, pag pag sila na, hindi na, ang tawag na ron ay fellowship, no? Kasi isa ng pilo, yung kanilang kasal na eh. So, nagsimula sa evangelligaw. Sino rito yung evangelligaw dati? Ako ganun ako nun eh. Nung ako na-assign sa care group sa Pilipinas, no, sa Manila, pinapili ako mga pangalan sa Makati, ganyan. Makati ako nun eh. So, pinapili ako ng mga pangalan. Sino gusto mong bisitahin dito, Brad Leo? Pinili ko lahat, puro babae. Sabi sa akin, bira ka, iba naman yata yung motibo mo. Eh. So, walang walang reward yung mga ganun, no? Iba yung motibo. So, sa atin, no, we share talaga our life. Paano pa? With our mouth, of course. Sa paano silang how will they believe if no one will share to them? Sabi nga ni Paul, di ba? how will they listen if no one will speak, no, without a preacher? How will they hear without a preacher? So, also we use our mouth. And also with our giving, tithes and offerings to missions. Baka meron kang isa ring pagpalaganap ng gospel, yung you share your blessing, your resources, your finances sa mga tao, mga pastors, mga tao, mga manggagawa ng Panginoon na nasa mission. No? May kilala kang misyonaryo, talagang mahayo siya sa mga malalayong lugar, so kulang siya sa finances, then you send. Kukunin mo yung GCash niya, di ba? Then you send blessing or financial blessing to those people. That's one way also of propagating the gospel. You are also part of winning souls for Christ. Kahit na wala ka roon, but you are giving the resources, then you are also part of the accomplishment, no, nung missionary na yon na tinutulungan mo. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Yung magbigay ka lang ng malamig na tubig sa isang manggagawa ko ay hindi ka na mawawalan ng reward, di ba? Tubig lang 'yun. Eh kung pakakapihin mo pa. Diba, imbitahan nyo kami na Adlayo, kape muna tayo. Kasi meron akong 30%. Ngayon, yung gusto sumama pala sa akin magkape, meron akong 30% sa Starbucks, no? Sama kayo. Kanya-kanyang bayad, syempre. Pero may 30% naman. Mamaya, Starbucks. No, we are giving tithes enough. Kaya malaking bagay yung ating pag-ibigay sa Panginoon na nagagamit ito sa pagpalaganap ng ebanghelyo ng Diyos, hindi lamang dito sa Qatar, kundi maging sa ating bansang Pilipinas. Sabi nga ni Pablo sa Philippians 1:15 to 17, now you Philippians know all that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abound in your account. So sabi ni Paul, nagagalak siya, no? Itong mga Philippians na kapag share sa kanya,
through giving and receiving. Sabi niya, hindi ko sinisik yung gift na yon, pero nagagalak ako at magbubunga yun sa inyo ng that you will be blessed, no, by your giving. Kasi ito yung sabi ng Panginoon, di ba? It is better to give than to receive. Pag nagbigay ka, talagang mayroong blessing na kaakibat yun, no? So, make it a priority of winning souls. Ito yung priority ng mga Kristiyano, siyempre. Hanggat maaari, share natin yung pagmamahal ng love of God sa kaninamang ilalapit ng Panginoon sa atin. Of course, it is through our giving. At pwede pa rin tayong mag-share, mag-sow ng seed na ngayon, sa panahon ngayon, through social media, no? Napakadali na, di ba? Napaka-simple na sa pagkakita ng text, ng messages, or ng video call, or anything, o Facebook, o FaceTime, di ba? Ay pwede mong i-share ang gospel. So magbigay ka lang ng, at least, magbigay ka lang ng mga leaflets, or yung mga nagpapaliwanag ng salvation, di ba? Minsan mga ganun lang ginagawa ng iba, di ba? Nakatayo lang sila sa market, sa isang tabi, sa kanto. Then they give. Ganun lang ginagawa lang. Hindi sila nagsasalita. But just give leaflets, no? At hindi natin alam, gagamitin ng Panginoon yun. Yung mga leaflet na makakabasa noon, naghahanap pala ng Panginoon, naghahanap ng Diyos sa kanilang buhay. So, mga simpleng bagay na pwede nating gawin to lead people to Christ. Yun lang simpleng pag-invite sa Bible study, no? Invite mo sa church. At it's one way, no, of leading people to Christ. Hindi ka man magsasalita, pero meron kang gift na mag-invite. Meron ganun tao, no? Madali sila maka-invite. Of course, sasabihin mo, punta ka ron sa church namin. Bakit? Meron gaganda ng babae ron. Wala ka pang girlfriend, baka doon ka maka-girlfriend. Huwag ganun, no? Punta ka ron sa church namin. Bakit? Sarap ng ron. Ang tanghalian doon. Tapos meron ka pang Sharon pag uwi mo. Libre kape ron. No? Hindi ka nagagastos. No? Yun mababaw na dahilan yun. So, sama ka sa church namin. Bakit? Ano ba ron? Malalaman mo kung ano ang daan ng kaligtasan. Di ba? Malalaman mo paano lumapit sa Panginoon. Di ba? Makikilala mo ang mas malalim ang Panginoon sa buhay mo. Diba? At marami na naman nagpapaunlak. At pag nag-invite naman kayo, ba, meron kayong invite, siyempre, walang kakilala rito yun, di ba? Ano naman yun, asikasuhin nyo, di ba? Entertain nyo. Huwag nyo iiwanan. Tapos isang sulok, no? Kung nakakapagkwentuhan ka sa iba, tapos yung in-invite nyo, nasa isang sulok lang, walang kausap. Di ba? Entertainin nyo, di ba? Kantahan nyo, sayawan nyo. Entertain, No, you know what I mean, di ba? Entertain. Yung bang kainan na, di ba? Mauna ka pang kumuha ng pagkain. Tapos siyempre may hiya yun, hindi makikihalubili yun sa mga di ba? Gano'n naman, di ba? Mahiyain sa una. Sa una lang yun, no? So, ano mo siya? Ikaw na kumuha ng pagkain para sa kanya. So, kaya nga nagpupunta rito, di ba? Nararamdaman ka agad nila, di ba? Tanggap-tanggap ako ng di ba? Salamat po at ako'y tinanggap nyo. Di ba? Sa nanto. Di ba? Maraming gano'n nagpapatotoo pag napunta sila rito sa JCLG. Talaga iba yung na-feel nila. Talaga sila'y welcome na welcome. No? Yun. Laking bagay yun. Yung first impression. Kasi, di ba, sabi nga, sa isang tao, meron tayo tinatawag na impression, di ba? Pag yung first impression mo, parang yun na
Yun na nananatili sa'yo eh. Pero pag yung maganda yung impression mo, una pa lang kita, yun na yung mananatili sa isip mo. Kasi meron tayong tao na makita pa lang natin, parang wala akong tiwala sa taong ito. Parang mukhang may maitim na balak to. So, of course, sa atin, hindi natin nararanasan masyado itong mga bagay na naranasan ni Pablo. Kasi nga, meron tinatawag na persecution for the crown. So many people, many evangelists, many pastors, many leaders, and many missionaries in the different parts of the world that they share the gospel and they suffer so much persecution. At meron pa tayong mga nabalitaan talaga na sila'y pinapatay, sila'y pinapahirapan, sila'y kinukulong, di ba? Pero sa kabila noon, marami pa rin talagang mga manggagawa ng Panginoon talagang nagsisikap para sa paghayo nila ay talagang maka-lead sila ng maraming tao sa Panginoon. So merong persecution na kaakibat syempre ang pag-share ng gospel. Of course sa atin hindi natin masyadong naranasan to, but hindi natin pwedeng masabi in the future, no? Kasi meron akong isang kilala na actually si Bishop Beda, kilala niya yung leader ng ECAC ngayon. So nag-share siya minsan ng gospel sa Almufta group of companies, sa accommodation nila. Nag-share siya bigla siya sinampal. Sinampal talaga siya. Pag mga kung share ng ganyan, sabi sa kanya. Hindi ko kailangan niya, sabi ng ngayon. Di ba? Nasampal siya dahil sa ganon. At meron mga Christian na nagsishare na marami talaga dinaranas sa persecution. No? At praise God sa atin dito, hindi natin masyadong nararanasan yon. Pero meron talagang kasama yan, no? Yung persecution of the crown. So sabi nga ni Pablo, we are pressed, no? Sabi ni Pablo, sabi ni Peter sa 1 Peter 5:8-9, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Pero sabi resist him, steadfast in the faith, knowing that the same suffering are experienced by your brotherhood in the world. So, si Satan, no, devil, yan roaming around, maatungal, no, roaming around, at naghahanap kung sino yung kanyang masisila. Kaya kailangan lagi tayong ready, lagi tayong aware, no? Be steadfast, no? Resist him. Pag nakita maatake siya, resist him and he will flee. Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Sino ba yung madaling masila ng diablo? Kasi nagtitingin siya, ito, hindi nakikinig to, naku, lagot sa akin to, di ba? Ito, tutulog-tulog to, naku, lagot sa akin to, di ba? So, kaya ang isa pang work ng devil, di ba, nakawin yung natatanim na salita ng Diyos sa mga nakikinig. Pag siya nakawin, ibig sabihin umalis ka ron sa pagtapos ng ng church, sa preaching, wala ka naintindihan. Wala ka natutunan. Tapos nanakaw niya yung salita na tinanim. So, yun ang kanyang trabaho. So, sabi pa rin ni Pablo, we are hard pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus Christ, that the life of Jesus also may be manifested in our body. For we are always delivered to death for Jesus' sake, that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. So yung iba talaga nagbigay ng kanilang buhay, nagbayad ng kanilang buhay para maihatid ang gospel ng Panginoong Hesukristo.
Ano masasabi natin yan kay ano? Sino yung pinatay? Si ano? Charlie, di ba? Si Charlie Kirk. Active siya na ano, magagawa ng Panginoon. But he was killed. No? He was shot to death. So, maraming dumanas na mga mananampalataya na ganun. But, sabi nga, but for all things are for your sake, that grace having spread through the many, many thanksgiving may abound for the glory of God. Yung kamatayan nila, hindi nawawala ng kabuluhan. Dahil para lang daw yung seed na nalibing at muli yan ay tutubo ng mas marami pa. So, ganun minsan ginagamit ng Panginoon, no? Mag-suffer yung iba, mamatay yung iba sa faith. Pero, mas marami pa yung nananampalataya. Habang pinapatay sila, mas lalong dumadami yung mga Christian. So, mga martyrs, no? Martyrs for Christ. It seems hard enough to share our faith in a good day, but when Satan gets started on us, it makes even harder. But our suffering can result in other getting saved because God has promised that your work will not be in vain. Maybe our sufferings will be a blessing to others because our work for Christ will not be in vain. At sabi nga ng 1 Corinthians 15:58, di ba? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. At tandaan po natin, sabi ng sa Luke, sabi ni Jesus Christ mismo, na isang sinner na mag-repent. Ano nangyayari sa kalangitan? Multitudes of angels, thousands of angels are rejoicing. Di ba? Isang sinner lang, isang tao lang ang tumanggap sa Panginoon, nagsisi, tumanggap sa Panginoon Hesus Kristo. Libo-libong anghel ang nagbubunyi sa kalangitan. Imagine ninyo, libo-libo, isa lang yun, tuwan-tuwa na sila, di ba? So, kita natin yung, actually, yung mga angel of God, saka angel ni Satan, nag-i-scorean. Kasi pag may na-save na isa, sabihin ng mga angel of God, di ba? Angel of the Lord, 1-0, di ba? Nalulungkot yung mga nakahalokip-kip. Ngayon, pag mayroon tumalikod sa Panginoon, born again, nawala, tumalikod sa Panginoon, bumalik sa dati, ayan, 1-1. Diba? Nag-i-score, no? Parang, tatapos na ba tayo? Okay. So, dito po tayo magwawakas. At ang tanong ko sa inyo ngayon ay, how many souls you have led to the Lord? How many people have you invested the gospel through planting and watering? Ilan na? Alam niyo, hindi naman paramihan no? Ano lang yan, kahit isa lang. Kasi yung isang to, gagamitin yan At hindi natin alam kung gaano karami yung kanyang malilid sa Lord. Ibig sabihin, ikaw ang naging way para yung tao na yon makapag-lead na marami sa Panginoon. No? At pagdating ng time, sa heaven kasi, itong crown of rejoicing, napakaraming mga tao na lalapit sa iyo na, Brad, sis, thank you. Ginamit ka ng Panginoon. Laki nakarating dito. Kung hindi sa'yo, hindi ako makakarating dito. Yun yung pinaka crown, yung joy, na rejoicing na hanggang sa, kasi yan eternity. For eternity, talagang magpapasalamat sila sa'yo. Salamat, Brad, salamat, sister. Ginamit ka ng Panginoon na ako'y nandito. Kundi dahil sa'yo, wala ako rito. Thank you talaga, di ba? So, ganun yun yung tinatawag na rejoicing. Sa time na yon makaka-receive yung mga soul winners ng crown of rejoicing. Wala na pinag-iba sa di ba? Pag may natulungan ka sa work, sa trabaho, naipasok mo, maganda yung office mo, then
Tulad ni Esther Golda, marami natulungan na makapasok sa trabaho, di ba? Yung mga grateful sila sa iyo, di ba? Yung matagal ka nang retire, di ba? Di maalala ka nila, Esther Golda, thank you Kundi dahil sa iyo, hindi ako nandito. Wala ako rito ngayon, di ba? So, grateful sila. So, dito lang yan. Doon pa, eternally, they will be eternally grateful to you. Dahil, sabihin ng Panginoon, ito nga pala, ikaw ang ginamit dito para ito makakilala sa akin. Di ba? Isang napakalaking kagalakan yun. Yun na tawag na crown of rejoicing. So, sabi nga, mas marami, siyempre, mas maraming kagalakan yun yung matatanggap. So, is anyone going to heaven that will come up to you and thank you for having a part in giving out the word of God that changed his or her life? And will it be said of you at the judgment seat of Christ that often there were joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents? So, after the crown of righteousness, the next important crown that we will receive in the judgment seat of Christ is the crown of rejoicing, which is the soul's winner's crown, because it proves our love for Christ. And each and every one of us can be soul winners and receive and enjoy that crown of rejoicing in the presence of God. And once again, we can say in behalf of our pastors and leaders that you are our joy. You are our hope. You are our crown in the presence of the Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay imuko at tayo po lahat ay tumayo at pakita natin po ang ating gratefulness sa Panginoon that we are here. We just continue to dedicate ourselves, no? Just continue to ask God to use us in every way He can, to give us knowledge, to give us the ability to share His word through our life, through our words, and even through social media, and even through our tithes and through our offerings and giving. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. We give you honor. Lord, we give you glory, Jesus. You deserve, Lord. Lord, all the crown, Lord. You deserve, Lord, all the crown, Lord. We crown you, Lord. Hallelujah, Jesus. We crown you, Jesus. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. Ama namin Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, nakikita mo, Panginoon, ang bawat isa sa iyo, mga anak na nandito sa iyong harapan, O Lord. Lord, nakikita mo ang puso at isipan, O God, ng bawat isa, O Lord. Lord, continue to give us your heart, O Lord. Ang heart mo, Panginoon, is to save a soul and build your church, O Lord. To save the soul and build your church, O Lord. Panginoon, ito po ang patuloy mo ilagay sa aming mga puso, O God. Dahil ito mismo ang iyong heart, O Lord, to lead people, to lead so many souls as possible to the Lord Jesus Christ, O God. Lord, maaaring wala pa kaming kakayahan, Panginoon. Hirap kami magsalita, O God. Pero hindi kami aasa sa aming sariling karunungan, kundi kami umaasa sa power ng Immanuel na Espiritu, Lord, na siya magbibigay sa amin ng mga words, O Lord. Magbibigay sa amin ng mga words na nanggagaling sa iyo, Panginoon, na mai-share namin sa sino man na iyo pong ilalapit sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, that it's a privilege, O Lord, na magamit mo sa ministry mong ito, Panginoon, ng evangelism, O God. That you reserve, O Lord, for your people, O Lord, this soul winner's crown, O Lord. Yung everlasting joy, Panginoon, na makita namin, O Lord, na ang isang tao ay malid namin sa Panginoon, O Lord. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, patuloy mong bigyan kami
ng kakayahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, O Lord. It's only by your grace that we can share your word, O Lord. Na makita po nila, Panginoon, ang iyong buhay, ang iyong katuwiran sa aming buhay, Panginoon. At salamat, O God, na gagamitin mo ang bawat isa, O Lord, sa anumang kaparaanan, Panginoon, na maipamahagi ay yung magandang balita ng kaligtasan, O Lord. Even through our giving, O Lord. Even through sharing the finances to the missionaries, O God. And even through social media, O Lord. Ito nga po ay i-bless mo ang bawat salita na magmumula sa aming mga labi, O Lord, na hindi mawala ng kabuluhan, O Lord, ang aming pong pagbabahagi ng iyong salita, O Lord, because your word is alive. Your word is powerful, O God. Your word will change life, O God. It is you, O Lord. It is you who will change the lives of these people, O Lord. It is you who will move their hearts, O Lord. It is you who will give the conviction, O God. But you want us to share your word, O Lord. Thank you, Jesus, for that you will use us, that you will send us, O Lord. Thank you, Jesus, for using us in every way you can. And Father God, we just commit ourselves to you in this ministry, O Lord. You do not expect us to be teachers. You don't expect us all to be preachers. You don't expect us to be evangelists or prophets or apostles, O Lord. But you expect us to share your gospel, O God. Hallelujah. And Father God, once again, we give you all the glory, the honor, and all the praises. In Jesus' name, amen.